Ang ating ebanghelyo ngayon, araw ng linggo, ika-17 ng Nobyembre, ay mula kay San Marcos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap. May dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisibol na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y halos naririto na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection sa araw na ito ay mula kay Brother Celton Cinto ng Hand of the Sower Catholic Community. Tulad ng opening line ng isang sikat na kantang My Way, ano ba ang dating sa atin kung ang pag-uusapan ay tungkol sa wakas ng ating buhay dito sa mundo? Sa kalendaryo ng pagsamba o liturgical year ng ating simbahan, ang buwan ng Nobyembre ay laging nakatuon tungkol sa mga huling bagay o eschatology. Kaya ang mga paksa ng pagninilay sa liturhiya ay tungkol sa kamatayan, huling paghuhukom, langit, purgatorio, impyerno, at muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang nakalulungkot, marami sa ating mga Kristiyano ang tila allergic talakayin ang mahalagang paksang ito. Ayaw natin itong pag-usapan na para bagang makaiiwas tayo sa pagdating ng araw na iyaon sa pamamagitan ng ating kapangmangan at pagwawalang bahala. Karaniwan kasing pagkasindak at pagkabalisa ang reaksyon ng mga tao sa paksang ito. Malayong malayo sa tunay na mensahe ng muling pagbabalik ni Jesus sa ating piling. Subalit, ayon na rin sa kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Nakinikinita na ba natin yun? Ang pinakamagandang pangarap natin sa buhay ay hindi maihahambing sa luwalhating nais iparanas ng Diyos sa atin kapag tayo ay sumapit na sa Kanyang piling. Kaya ano pa nga ba dapat ang ikabahala natin mga mananampalataya kung tiniyak na sa atin ni Kristo ang kay gandang pangakong ito? Marahil ang ating kapanatagan ay sadyang nakasalalay sa pagiging handa natin, sapagkat ang langit ay tunay ngang nakahanda para sa taong nakapaghanda. Ang langit ay tunay nating bayan. Mula roon ay hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing malwalhati tulad ng kanyang katawan. Sinasabing ang tunay na pag-asa ng isang Kristiyano sa mundong ito ay balang araw, ang kabulukan ng buong sangkatauhan ay babaguhin na tulad sa larawan ng kabanalan ni Kristo, at ang ating karupukan ay hahalinhan ng malwalhating buhay, wala ng sakit o anumang makalupang kapighatian, hindi na mamamatay magpakailanman. Naman kay Pope Francis sa kanyang apostolic letter na Misericordia et Misera, gayon pa man, dapat harapin at paghandaan ang kamatayan bilang isang pagtawid
na bagaman mapait at hindi matatakasan, ay punong-puno naman ng malalim na kahulugan. Dahil ito ang sukdulan ng ating pagmamahal sa ating mga maiiwan at sa Diyos na siya nating patutunguhan. Manalangin tayo. Panginoon, hindi nawa namin katakutan ang wakas. Sa halip, tulungan mo po kaming paghandaan ito ng may pananampalataya at pagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Take out for the week. Dapat harapin at paghandaan ang kamatayan bilang isang pagtawid na bagaman mabait at hindi matatakasan ay punong-puno naman ng malalim na kahulugan.